Hello! Fuck! This is Miko Poge, and our vlog for today is OFW. Bawal magkasakit. Eto na! Pakpak! Japan! Hello, my name is Don Umali. Ang tatay ko ay isang OFW. So, he worked for 20 years sa Saudi Arabia. Lumaki kami na wala ang daddy namin sa piling namin. So, yung pagbalik niya, nag-retire na siya after 20 years. He's age 70 now. So, gusto ko lang i-share na my dad is still very healthy. Inalagaan niya yung katawan niya, wala siyang bisyo, hindi siya naninigarilyo, hindi siya umiinom. Healthy living, pati yung mga pagkain niya, pinipili niya. So, gusto ko lang pong i-share na alagaan po natin ng health, lalo sa mga OFWs natin. Kasi yung mga panahon na nawala tayo sa pamilya natin, pwede pa natin bawiin. I-enjoy na namin yung company niya. Kahit may mga kanya-kanya na kaming pamilya. Yung isa pa kaming uling buong pamilya. Pag-retire natin, pagbalik natin sa Pilipinas, may time pa kayo na makasama ang pamilya nyo, mag-enjoy kayo. So alagaan po natin ang mga katawan natin. Hindi po lahat ng bagay pera. Aanhin nyo ang damo, wala ng kabayo, diba? Ayan, nandito po ako ngayon sa hospital kung saan nandito si Miss Almarie. So, atin siyang interviewin ngayon kung ano ba yung nararamdaman niya at kung ano yung mga hirap na pinagdaanan niya dito sa hospital. Almarie, ano po yung talaga nangyari sa iyo? Bakit na-hospitalize ka in one month na, di ba? 1 month, 1 month and 8 days. December 21, 5 PM yun. Yun yung talagang nakabisikleta ako. Tapos, yun yung time, pauwi na ako sa bahay namin nung pinuntahan ako. Kaya lang, nung pagganong ko dun sa sasakyan na akala ko huminto na yung sasakyan pa andito, andito ako. Akala ko pahinto siya. Nung pagganong ko talaga ng bisikleta ko, saka naman ng yung sasakyan. Yung talagang kumbaga inaisip ko yung nasa Pilipinas siguro ako noon, kung ililitran ako, patay talaga ako at buhay ako. Yung unang-una kong God thank you. Buhay ba ako? Ito ako. Kasi talagang sasakyan na talaga yung gumanon sa akin. Una pa lang talaga, di ko na talaga binuhat nila ako ng gano'n. Alam mo yung hindi ko, sasakyan na talaga bumugo sa akin. Tapos yung impact ng pagkaano niya na ang laki ng sasakyan sa katawang kong to. Inisip ko, paano kaya kung hindi na talaga tumaigalaw ko? Kahit paano, nabanggaman ako. Yung care ng nakabangga sa akin, andun. Talagang sunod-sunuran siya dun sa akin na kung anong nangyari sa akin. Ano ang masasabi mo sa OFW bawal magkasakit? Masasabi ko doon sa motto ng OFW, bawal magkasakit. Tayo na mga tao, kailangan talaga nating ingatan ang ating kalusugan. Kasi dito tayo kumukuha ng lakas kung paano natin itataguyod ang pang-araw-araw nating kabuhayan upang makatulong tayo lalo-lalo na sa ating pamilya. Kasi kahit na tayo magkasakit dito, tayo pa rin yung kumakayod, tayo pa rin yung gumagawa lahat. Kaya sa atin na mga OFW, ingatan natin ang ating sarili. Sa ganun, malaya tayong makakakilos sa pang-araw-araw natin. Anong ma-advise mo sa mga kaibigan, kapamilya ng mga OFW sa Pilipinas? May advice ko, isipin yung kung gaano kami kahirap na andito sa iba't ibang lugar. Kumbaga, mayroong time na yung kung nagkasakit pa sila, kung okay ba sila. Kasi kahit kami, sasabihin namin na okay, pero deep inside nun, hindi okay yun eh. Hindi lahat ng oras okay ng ganito, pwede bang makahirit sa'yo ng ganito. Hindi lahat ng oras meron kami nun. Kasi kami na andito, pinaghirapan din namin yun. Mayroon kaming pinaglalaan ng ako sa sarili ko, nasasabi ko na wala ako ngayon eh. Walang-wala kasi talagang inaano ko sa sarili ko, pamilya ko. Sila ang nauuna sa akin. Bukal sa loob ko na tulungan yung pamilya ko kasi pamilya ko. Pero yung sa ibang mga dito hingi doon, kaming mga naandito sa abroad, hindi madali ang hirap.
Oo, nagtatrabaho po tayo. Binibigay ang para lahat sa pamilya natin, pero isipin din po natin ang sarili natin. Huwag ma-pressure sa bagay, iwasan ang stress sa lahat. Kasi I myself, may cancer po ako. Do I look have cancer? Hindi po, di ba? Because I wanted to be an inspiration to everybody. Hindi po dahilan ang sakit para ma-depress ang isang tao o ma-distress sa isang bagay. Kailangan nga, you have to be thankful and grateful every day kay God na binibigyan po tayo ng existence araw-araw. Today is a gift, so make the most of it. Pangalagaan po natin ang sarili natin, no matter na marami po tayong dapat obligasyon, responsibilidad sa pamilya, kailangan po talaga is health is wealth. I-focus natin ang sarili natin sa health natin. Maging inspirasyon tayo na lumaban. Katulad sa akin, lumalaban po ako na hindi nagiging hadlang yung sakit ko no matter how stage na po ako ngayon, pero I keep on fighting. Natiningin na po ako ng 3 beses, pero because of God and I believe in miracle, ito buhay pa rin ako. Dapat po December patay na ako eh. Pero ito ngayon, no, January na po, February. Happy Valentine's Day to everyone. Thank you po. Ayan, maraming salamat po sa ating lahat na nanonood sa atin ngayon. Ito po ang totoong nangyari sa buhay ni Miss Almarie ngayon. So, napaka-importante po ng ating kalusugan. Ang ating kalusugan ay ating kayamanan. So, nawa po itong video na to ay makakatulong sa ating mga OFW na dapat pangalagaan ng ating katawan. Aanhin natin ang ating milyon-milyon pera, pero wala na ang ating katawan. Puro tayo sakit. Kaya dapat po ilagay natin sa ating isip na health is wealth. So yun ang ating kayamanan. Kaya dapat natin pag-igihan yun. At kailangan talaga tayong magsumikap na hindi magkasakit. Dahil walang ibang tutulong sa atin, kundi tayo lang din. Sarili mo lang din. Dahil ikaw nga ay malayo sa iyong pamilya. Ito sila ngayon dito sa ospital, masyado pong nahirapan. Mabuti nga dito kasi inaalagaan sila ng mga nurses. Pero paano yung nasa ibang bansa na wala kang ibang mag-aalaga sa iyo kundi sarili mo lang. Kaya hopefully, ito po ay pagbigay sa atin ng kaliwanagan. Maraming salamat. Tak Japan, hindi ako pwedeng sumigaw dahil ito ay hospital. Baka ako'y mapagalitan. Kaya tak Japan na lang.